Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, December 12, 2025. Kabayan, meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, meron po tayo ngayong shear line, meron tayong localized thunderstorms at northeast monsoon na nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong banta ng sama ng panahon na mabubuo o low pressure area sa week 2 ng December sa pagitan ng December 17 hanggang sa December 23. Lahat po ng mga yan ay atin pong aalamin. So kung makikita nyo, wala naman tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero laging tinatanong sa atin, bakit may mga pag-uulan kung wala namang bagyo? Uulitin ko ha, hindi lang dahil sa mga bagyo o low pressure area at kung bakit lagi tayo may mga pag-uulan na nararanasan. Ngayon may kinukonsider tayo, tatlong weather system. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito makinig po kayo, sa area po ng Bicol Region, sa may Rizal, Laguna, sa Quezon, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar, at sa may Samar, ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shear line. Ang shear line po ay nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung mainit na hangin, yan yung easterlies nung mga nakarang mga araw. Yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ngayon, ang easterlies na wala na ang epekto at medyo okay naman na ang panahon. Medyo malamig na rin sa madaling araw. So, yung mga lugar na binanggit ko ha, Bicol Region, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Northern Samar, at Eastern Samar ay may mga tsansa pa rin ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area in case or kung sakaling magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa Cordillera Administrative Region kasama po ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa may Aurora, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light rains. Dahil po sa northeast monsoon, ang amihan po or hanging amihan ay mahinang mga pag-ulan lamang na naidudulot nito. Tapos medyo malamig ang simoy ng hangin. Doon sa mga lugar na apektado po ng northeast monsoon, ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa may Aurora. Sa Ilocos Region at sa may Batanes, bandang extreme northern Luzon na po ito, same scenario, apektado din po na tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Patuloy na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains yung mga lugar po na binanggit ko, Ilocos Region at sa may Batanes. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ng mga hindi ko po nabanggit sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga tsansa pa rin tayo lalo na sa hapon na ang tinatawag po natin ng mga local thunderstorms. Sa mga localized thunderstorms, nagpapaulan yan minsan pinakamahaba na 1 oras. Ngayon naman kasi wala tayong banta ng bagyo o low pressure area, nalilimitahan yung mga naidudulot po na ulan ng mga localized thunderstorms. Pansinin nyo, kapag mainit sa umaga sa tanghali, nag-evaporate yung singaw na yan sa lupa, yun po yung nagiging mga localized thunderstorms na ating nararanasan ng mga pag-ulan. Pero uulitin ko, ang shear line nagpapaulan pa rin hanggang ngayon. Hindi pa totally nawawala yung kanyang pinaka-epekto, meron pa rin, pero inaasahan natin within the next 2 to 4 days ay mawawalan na po ang epekto po ng shear line. So mas magandang panahon naman ang mararanasan sa umaga at sa tanghali. Pero sa hapon may mga tsansa ng mga pag-ulan. Lagi kong sinasabi ho yan at pinapaalala po sa inyo. So ngayon balikan natin yung sinasabi ko na banta ng sama ng panahon sa pagitan ng December 17 hanggang December 23. Tatawagin po yung bagyong Yasmin kapag naging bagyo ha. Direct to the point po tayo dyan. Pero hindi naman yan sinasabi natin na magiging malakas o yung sinasabi natin na typhoon o super typhoon na kategorya na bagyo. Yan po ay may tsansa na maging katulad nung dalawang naunang bagyong mahina. So ang bagyong Wilma at yung bagyong Berbena na parehas pong tropical depression category. Hindi kasi lumalakas ang isang bagyo kapag naunahan na siya ng mahihinang bagyo. Pwede pong gano'n, no? Alam niyo yung tinatawag natin na epekto ng mga bagyo sa kanilang sirkulasyon ng hangin. Kung ano yung dinadaanan po ng mga naunang bagyo, sumusunod dyan yung mga nabubuong panibagong bagyo. Kaya nga po laging update natin kapag
natapos na o lumabas na ang bagyo, yung kasunod, lagi natin tinitignan yan. At eto, medyo matagal ang pagpasok nito. Hindi naman natin hinihiling na pumasok ito bilang bagyo, pero sa ating tropical cyclone threat potential, lumabas kasi, no, galing din po sa Pag-asa, sa December 17 hanggang 23, diyan posibleng pumasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, maaapektuhan yan ng December 25 or ang Pasko. So, yung mga area na mas mataas ang chance na makaranas ng mga pag-uulan dahil dyan sa banta ng sama ng panahon na yan, sa second week ng December ay bandang Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao. Ang malaking bahagi naman ng Luzon, mas magandang panahon naman ang aasahan natin bago po sumapit ang Pasko. So, kinakailangan natin ipanalangin sa Panginoon na walang bagyo, no? Alam nyo, mahalaga yung advanced weather forecast natin. Nakikita natin na mas maaga. Uulitin ko ha, nakadilaw o yellow warning lamang yon. So, it means ito ay low chance na kategorya na magiging isang ganap na bagyo. So, mas maganda, mas mataas pa rin ang tsansa na pagdating ng December 25 ay wala tayong mga pag-ulan na mararanasan. Pero hindi ko sinasabing walang ulan ha. May tsansa pa rin na maging maulan kapag na-develop yung sama ng panahon na atin pong monitor. Sa ngayon mga kababayan ko, mga kaibigan, yan po muna ang maigsing update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. Maraming salamat po sa inyong lahat.